Meron na naman tayong customer na magpapagawa ng standing bouquet. Kaya dali-dali akong kumuha ng sponge, binalutan ko na ito ng plastic, nang sa ganon hindi agad malanta ang ating bulaklak. Ito kasi ang technique na ginagawa namin para sa ganon masatisfy at hindi agad malanta ang mga bulaklak pag kinuha ng customer. At ang kulay na bulaklak na napili ng customer ay mga puting baby roses at saka roses. At meron ding 3 pirasong tulip. Kaya bago ko i-arrange ang mga bulaklak, tinatanggalan ko muna ng mga petals, lalong-lalo na yung mga may bulok dito sa pinakalabas. Nang sa ganon, hindi sasabihan ng customer na lanta na ang ating mga bulaklak. Kaya nung nalinisan ko na, inuna ko na itong malalaking roses, i-arrange ko siya ng step by step. Huwag lang masyadong magkakadikit-dikit, nang sa ganon, may lagay pa natin ang maliliit na roses. Imemekos-mekos lang natin siya, parang ganyan ganyan. May pakaliwa, may pakanan. Nang sa ganon, maganda yung pagka-arrange pagka natapos na. Step by step lang. Ganyan ang ginagawa namin dito. Kahit sino makayang gawin ito, madali lang tularan. Ngayon, sunod ko na itong mga baby roses sa mga singit-singit o kaya kung saan yung mga may parte na walang bulaklak. Hindi pa ako nasatisfy kaya kumuha pa ako ng isa at habang kinuha ko na siya, tinatanggalan ko na ng petals nang sa ganon, malinis tignan. Pagkatapos kong maputulan, inilagay ko na kung saang parte ng arrangement ang may uwang. Ngayon naman, isunod ko itong tulip. Saka ko naman ito pinabuka. Binuka ko siya para sa ganon, malaking tignan at medyo mas kakaiba. Kasi pagka nakasarado, maliit lang siyang tignan. Medyo nahirapan nga lang ako dito sa pagbuka kasi fresh na fresh tong tulip. Medyo mahirap kasing ibuka pagka galing sa freezer. Kaya kailangan muna medyo mag-stay sa labas para sa ganon, madali siyang ibuka. Pero ito kasi galing sa freezer. Pagka malamig kasi ang temperatura, hindi yan magbubukas. Kaya ang ginagawa ko, binubuka ko siya ng ganyan. Pagkatapos ko ngang naibuka yung isa, pinesto ko na sa lugar niya kung saan magandang tignan. At isunod ko naman tong isa para sa ganon, makumpleto ang ating arrangement. Nilagay ko sa bandang gitna, sunod ko tong pangatlo, ganon din ang gagawin. Ibubuka lang siya ng ganyan. Parang yung kanta ba, ibubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Tawa ng customer Kaya napatawa din ako. Kaya yan, inaayos ko nga ulit para sa ganun maganda yung alignment ng ating fresh bouquet. At nung namekos-mekos ko na, ayan okay na. Ganyan yung kinalabasan. Ngayon, kukuberan naman na natin. Kaya dali-dali kong kumuha ng cover. Itong kulay brown na plastic cover pala ang napili ng customer para sa kanyang standing bouquet. Kaya fino-fold ko siya ng ganyan. Ganyan yung step-step na ginagawa ko pagka sa mga simpleng arrangement lang. At susunod naman dito ay lalagyan ng tape para sa ganun hindi na matanggal. Saka naman gugupitan dito sa baba para magtayo ang standing bouquet. Ayun, parehas din ng step na gagawin natin. Sunod-sunod lang para sa ganun maganda yung arrangement at magandang tignan. Kung ano yung ginawa mo sa una, ganun din ang gagawin hanggang matapos. Pagkatapos malagyan ng tape, gupitan, mekos-mekos lang natin yan minsan. O di ba napakasimple lang gumawa ng bouquet? Kayang-kayang gawin to para sa inyong mga girlfriend at mga asawa. Weh, di nga. Bakit ikaw? Kaya nga naman kabayan kung gusto mong magtrabaho at mag-apply dito sa Saudi. Ganitong trabaho ng pasukan mo. Magaan ng trabaho, talented ka demand ng ganitong trabaho dito sa Middle East. Mapalalaki, mapababae pero karamihan, puro lalaki. Dahil kinulang yung cover na nilagay ko, naggupit pa ako. Hinati ko sa gitna para sa ganon, hindi buo na mailagay. Hati-hati lang kasi yung pinang-cover ko sa mga ganitong bouquet, hindi buo. Kasi pag buo, medyo mahirap siyang i-arrange, masyadong makapal. Ganyan lang, mekos-mekos, gugupitan. Katapos mong ma-fold, titape mo, gugupitan, o di ba? Paulit-ulit lang. Parang sa bungangerang kapitbahay mo, paulit-ulit, joke lang. At hindi mamamalayan, matatapos na ang iyong ginagawa. Ganyan lang kasimple ang paggawa ng standing bouquet. Maraming design at iba-ibang pamamaraan ng paggawa ng bouquet. Meron din kasing maggawa ng bouquet na hindi na kailangang lalagyan ng sponge. Nung una, ganun yung mga discarding ginagawa namin, pero naisip-isip namin para sa ganun masatisfy yung customer na magpagawa at babalik-balikan ka talaga. Mas maganda na lalagyan na lang ng sponge para sa ganun, masusulit nila yung kanilang mga bayad. Kahit na kuripot yung customer, at least
magawa ng maayos ang kanyang order. Pero ito, nagkakahalaga ito ng 90 real. Malaking pera na din sa atin to pagka i-convert. Dito kasi sa Middle East, hindi pwedeng magbigay sila ng regalo na walang bulaklak. Magbibigay ng pera, kailangan may bulaklak. Magbibigay ng cellphone, kailangan may bulaklak. Eh bakit ikaw, nung anniversary nyo ng asawa mo, hindi mo binigyan? Huy, wag ganun, wag mo naman akong i-booking. Ikaw lagot ka mamaya pagka nalaman to ng asawa mo. Huy, nagbibigay naman ako, wala lang akong budget. Ayun na nga, malapit ko nang matapos ang ginagawa kong standing bouquet. Hala ka, lagot ka sa asawa mo, bigyan mo ng regalo. Huwag kang maingay, joke lang, ikaw naman. May nakita pa akong kismis dito sa likuran kaya nagupit pa ako ng isang pirasong cover para malagyan at nang hindi na makita yung mga kismis at walang reklamo yung customer. Kaya binalutan ko agad-agad. Oo nga, walang reklamo yung customer pero yung misis mo nagre-reklamo. Huwag kang maingay. Nangungulit ka hindi ko matapos-tapos Para matapos na. Kaya takpan na lang lahat ng mga chismis-chismis para hindi na machismis. Hindi na mamarites. Walang reklamo ang customer. Ayun na nga, sa wakas na buo na rin ang standing bouquet. Lalagyan na lang ng ribbon para sa ganon makumpleto na at may bigyan na sa nag-aantay na customer. Pero teka, just wait, there's more. Tatakpan ko pa dito sa harap, nakukulangan ako para mas maganda yung design na may pe-present natin sa customer. Kaya nilagyan ko. Simpleng tupi lang, para sa ganon, pagka nalagyan ng ribbon, maganda tignan. Ay, sana all na lang sa customer. At nang masatisfy naman ang ating customer at babalik-balikan tayo. Ganyan lang ang paggawa ng standing bouquet mga kabayan. Kaya kung gusto mong magtrabaho dito sa Middle East, kung ganitong trabahong papasukan mo, maganda. Magaan at simple lang. Ayan na nga, kumuha ako ng ribbon ng may tatak na pangalan ng shop namin. Kaya yan na lang ang ilalagay ko para sa ganun pag may bigay niya sa kanyang ano ba yan? Nabubulol ako. Ang hirap pala talagang mag voice over. Para pag naibigay niya sa kanyang mga kaibigan, makikita yung trademark ng shop namin at alam na alam kung sinong may gawa. At kapag nagandahan, ayun, hahanapin ang pangalan ng shop namin. Kaya yan, after 1,000 years, natapos din ang standing bouquet ng customer. Nagandahan po ba kayo? Kung nagandahan kayo, mag-comment down below naman po kayo. Salamat!